Grabe guys, yung panahon no. Ganun ng araw. Walang kaulap-ulap. At ano yung background ko? Green algae. Lumot. Good morning guys, so it's breakfast time and this will be our continuation sa paghahanap ng mga murang kainan dito sa Boracay para naman sa mga magigiting nating mga ano dyan, subscribers na naghahanap. Look at the sun, oh grabe, ang ganda ng araw. And currently guys, it's 6:45 AM and it's Sunday. Nagpakagutom talaga ako guys para ano, makakain tayo kahit papano. Kasi hindi ako mahilig talaga mag-breakfast. Anong breakfast mo sa mga hotel? Lakas mo mag-breakfast buffet tapos bilang hindi ka mahilig mag-breakfast. Kaming pinagloloko. Char. So ayun, tara, samahan niyo ako kasi itong pupuntahan natin ngayon is kilala ko na, kumbaga parang nakainan ko na. Tapos nagkaroon kami ng kwentuhan ng may-ari. Mabait, bago ako pumunta dun sa grand opening ng Bacolod Sinasal. Sabi ko dadaan ako, nag-promise ako na doon ako mag-memorieta para matry ko yung chicken skin nila, yung kwek-kwek, mga ganon. Pansit, kaso hindi nga ako nakadaan. Hindi, nakadaan ako pero hindi ako nakakain kasi nga may pinuntahan ako. So sabi ko, sige babalik na ako, itatry ko yung kanilang breakfast. And dito pa rin tayo guys, nag-i-stay sa Jinjang Inn, ayan. Sa Station 1 Main Road, Boracay. So dito lang siya, kung saan kayo mag-register, kung may mga activities kayo pinuha dito sa Boracay. Station 1, at napakalapit lang. Pakita ko sa inyo. Grabe guys, yung panahon no, ganda ng araw. Walang kaulap-ulap, mukhang gaganda ang panahon. Ang arte. Ang ganda oh, walang katao-tao. Hanapin natin si ano. Open na, ayan. Good morning. O, di ba nagbalik ako? Siyempre, di pa ako kumakain. Ma, anong ulam? Tanghali na kami nagising. Pero meron na? 100. 100 isa? Hindi, ang kilo. Ano yan, kuya? Pila ka ng... Mga ano? ATBC printing the best. Anong pangalan mo? K9. K9? Ito yung sirong, nagawa nyo, ATB kayo. Oh, tapos na eh. Next time. Oo, pero okay naman. Sulit naman. Let's enjoy lang. Kapon nakasabay sa dun sa balsa eh. Sino? Ikaw? Saan? Doon ako kapon na nagparasel. Ay, kapon ba? Hindi ko nakakita. Hindi ko napansin. May mga silog ka? Ano na? Hindi ko alam kung naluto na. Sige mamaya, anong oras ba? Mga 7? ano lang, mga ganon. Sige. Lipot muna ako dito. Kayo na mamaya. Sige. Sige sir. Thank you. Kumain ka na ba? Mamaya. Sige, mamaya ha. Dito muna tayo sa beachfront kasi ngayon lang natin may experience yung ganito. View. I mean, umagang-umaga. Kasi hindi tayo nagpupunta dito ng umaga. More on ano. Sige kuya, magkano? Ayan, magtaho muna tayo sa umaga. 50? Ay, hello po. Aga nyo ah. Kamusta? Wait lang ah. Sige. Ayan, may nakakilala sa atin. Tahalo ng bonggang-bongga ko. Gusto mo? Napapanood ko rin mga vlog. Anong name ba? Jeremy Egat. Jeremy? Thank you ah. Gulat ako eh. Kasi before talaga kami pagpunta, siyempre nanonood kami ng mga vlogs. Nakita sa mukha ko. Thank you. Jeremy from Caloocan. Ay, malapit lang. Taga-QC lang din ako. Shout out sa girlfriend ko. Wala siya? Wala siya eh. Kasi may pasok din eh. Ano yung kasama mo? Sige, picture. Family ko. Father ko and sister. Shout out kay Jeremy. Sexy Shanghai. Mahal kita. From Caloocan. Hello. Nice meeting you. Pwede mo ka-picture. Thank you. Nice meeting you. Father to. Hello po. Enjoy. Diyan lang ako sa likod. Nito. Lang story naka-stay. Kaya isang ano lang. Tawid lang dito. Enjoy kayo. Thank you. Nice meeting you. Ingat po. Ingat pa uwi. So ayan guys, may nakakilala sa atin umaga-umaga. Shout out again, Jeremy at saka sa girlfriend niya, at saka sa family niya, nakasama niya dito. Yes sir, ayun ang sir, Malumpati Falls sir. Falls? Ay di, mamaya pala lilipat ako sa Movenpick. Tapos hindi dito doon sa Bilang Island. Oo nga eh, kasi magmo-Movenpick muna ako mamaya. Tapos bukas, maka-stay muna ako doon. Pagbalik ko, diyan naman ako. Just enjoy ka dito no. Oo. Gusto mo ba magtaho? Taho, bumili ka ng taho. Breakfast mo. Hindi, doon lang, kanin lang. Sige, doon ha. Mamaya kakain din ako doon, ha? Sige, sir. Sige.
Ayan, si K9. Mabait yun guys. Yun yung pinakain ko kahapon. Though sabi naman ni Sharon yung may-ari nung karinderya. Sabi niya, nililibre daw nila. Kasi nga syempre kawawa naman. Sabi natutulog daw yung minsan dito sa beach lang. Kawawa, di ba? Pero at least di ba, nagkatrabaho pa rin. May mga tours siyang pinaprovide. Ewan ko bakit K9 yung pangalan. Pero anyway, mabait naman. Look at the view pala. Huwag yan pasin yung lumot ha. Mawawala din naman yan. Ayan. Anyway, wala naman akong ginagawa. Kaya sabi ko, ay sige, dapat, buti na lang, hindi ako pumunta ng 6 dito. Ayun, hindi pa pala, late na daw sila nakagising. Kaya mga 7 siguro. At ano yung background ko? Green algae. Lumot. Oy, I'm not against the lumot kasi alam ko naman yan na nawawala pa rin naman yan. So guys, if ever, yan may mga seasons dito kasi talaga sa Boracay na may lumot, walang lumot, bagyo, maaraw. Again, kung ayaw nyo makita or mag-swimming with the lumots, then go here like mga November, December, January. And November, I must say na palagi kami nandito. Mga 3rd week or 4th week ng November, maganda panahon. Like walang lumot, maganda yung tubig, maraming tao. Kasi yun yung mga week ng mga Thanksgiving Day. Punta nga tayo dito sa activity dock. Hawakan mo ang aking kamay. Nagustuhan ko na yun. Yung kantang yan. Tapos every morning, actually hindi lang morning, pwede kayo mag-jogging dito. And alam niyo ba, natutuwa ako kasi ngayon ko lang talaga siya na witness na like pag napupunta ako dito, never akong lumabas ng 6 o'clock, 7 o'clock kasi minsan late na nagigising. Ang tahimik, ang saya. Tapos ang ganda pa ng panahon, hindi ba? Kausapin sarili, no? Tapos marami pa akong hindi napupuntahan dito. Marami pa akong hindi nagagawa. Yung Diniwid Beach, yung parang, di ba dito kasi sa dulo ng Station 3, merong tinatawag na Secret Beach. Yan, palagi ko napupuntahan yan. Lugar ng mga tsoktsakan dyan. May nahuli niya dyan before guys, during yung mga pandemic era. Siyempre walang katao-tao dito, di ba? May mga parang ibang lahi ata na naghubad talaga. Babae, dalawa. Tapos parang nag-viral siya ata, kasi pinost nila, siyempre, tapos nag-viral, hinuli tuloy sila. Nakita, tapos hinuli sila ng mga pulis. Tapos dito naman sa dulo niya, tinatawag na Diniwid Beach. Bago lang yan, like 4 years o 3 years. Basta wala dyan before. Pwede kayo pumunta doon. Tapos mas maganda yung sunset. Ayun lang, right after ng grotto, dire-diretso nyo pa hanggang sa dulo. Pwede rin kayo magpipicture-picture doon. And then, I think na rinig nyo na nung kausap ko si K9 na pupunta tayo ng Sunday ngayon, di ba? Mag-check-in tayo sa Movenpick guys. So, of course, we're gonna have like another vlog about Movenpick. Check natin kung may updated or may bago ba. Check natin yung updated price list. At saka check na rin natin yung mga hotels or resorts na pwede nyo makita sa Station 0 kasi Station 0 siya located. Diba may Station 3, Station 2, Station 1, Station 0 plus meron pang Bulabog Beach, mga ganon. So this time, mag-check natin kung ano-ano ba. Pero alam ko na actually. Mamaya ko na lang sasabihin pag naka-check-in na tayo. Then, syempre, meron din si Movenpick guys na tinatawag na Day Pass or All Day Pass. We're gonna talk more about that later on. Siguro interviewin natin yung isa sa mga staff kung ano nga ba yung Day Pass. Para magkaroon tayo ng better understanding para at least kung ayaw ninyong magstay, like overnight stay, syempre medyo mahal. Pero guys, ang ginamit ko lang yung points ko kasi Movenpick is part or under Accor Hotels. And nakaka-earn ako ng mga points, di ba? Pag nag-i-stay ako sa mga Accor Hotels. Ayun, ginamit ko lang yung points ko kaya medyo nasa 1,000 to 2,000 na yung binayaran ko per night. O di ba, nakakatuwa. And guys, may nagre-request pala na magkaroon ako ng another video about Accor Hotels or yung membership na palagi kong binabanggit sa mga vlogs natin. And yes, sige, gagawin natin yon. Not sure kung dito ko siya magagawa, pero sige, gagawin natin yon. Para naman magkaroon kayo ng idea, di ba? Para naman at least pag nag-stay ulit ako sa Accor Hotels, hindi yung parang, ano pinagsasabihin nito? Yung mga ganun. Tapos, regarding Movenpick, magkakaroon tayo ng shoutouts, guys. Yung mga nagpapa-shoutouts at saka mga gusto kong i-shoutout. Doon natin gagawin. Since magandang sunset view doon, guys, maglalatag ako ng banig doon sa beachfront nila. Tapos, yun, mag-shoutout tayo para at least maganda yung view. Ganun gusto ko. Pag nag-shoutout tayo, at least maganda yung view. Hawakan mo ng aking... by the way, every time na may makakainan ako, since yung pinaka-vlog na to is parang tinatawag ko na karinderya hopping, kasama pa rin to ha, manood lang kayo manood para at least meron kayong, marami kayong options kung gusto nyo magtipid sa pagkain, mapa-breakfast, lunch, or dinner. And then, ano pa ba about Movenpick? Sige, saka na lang pag nandun na tayo, maalala ko yung iba pang topic na pwede natin pag-usapan. Ayan, ang ganda oh. Charing, charing. Ganda ng araw, sarap magpa-araw. Vitamin C. Vitamin C daw, sabi ni nanay. Di ba vitamin D? Sigurado ka? Ang bilis kumano, no? Teacher, ano yan? What vitamins do you get, son? Galing yan.
After ko sabihin na vitamin D, kinonfirm ko pa talaga. Bakit naisip ko si vitamin A? Vitamin D pala. Tama ko, huwag kayo dyan. Walang masamang mag-confirm, mag-validate ng sagot natin para hindi tayo mapahiya at mabash. So, ito guys, one of the perfect spot din kapag gusto niyo ng sunset dito sa dulo ng activity dock. Nandito ako nung sunset tour. Nandito rin tayo nung pinakita ko sa inyo yung sunset view tsaka golden hour ng Boracay. Ang daming isda, maliliit. Wait, kita nyo ba? Ayan, oh. Ang sarap tumalon kasi ang linis dito guys, oh. Actually, pwede kayo maligo hanggang dito kasi ano naman siya, may mga lifeguards plus maganda naman yung panahon. Ito po, oh. Ang daming maliliit na isda. Tsaka dito talaga sila. So, tara, balik na tayo. Dumadating na yung mga ibang bangka. Kasi 7 pa lang, magsa 7 pa lang, yung iba dyan, mga 9 pa talaga start ng mga activities. Nice, di ba? Yan, wala na tayong shades. Ay, ito yung sinakyan natin nung nag-helmet diving tayo tsaka parasailing. Ganito. O, tingnan nyo, kahit malumot, iniisda pa rin siya. Kita ba? Ayun. Ganun lang. Ayan, nabusog na ako. Kakain pa ba tayo? Ayan, marami nag-jogging, in fairness. Nakakatawa naman. Punta kaya tayo doon? Mahirap pala dito kasi walang basurahan guys. Kumbaga parang limit lang yung may basurahan. Pero may nakikita ko doon sa tapat ng Astoria. Ayoko pakita sa inyo yung mga lumot eh. Sabi, ma-discourage kayo pumunta dito. Pero ito yung reality. Guys, kahit hindi kayo pumunta, maraming pupunta dito. Kung mag-i-inarte kayo na ang daming lumot. So ganoon na lang, piliin nyo na lang yung month na wala masyadong lumot dito. Okay, hinihingal ako. Huwag kayo iiyak. Hindi pala tayo pupunta doon. Tinamad. Tara, i-discuss ko sa inyo yung mga bawal. Nagme-makeup na lang ng time kasi nga hindi pa luto. Para at least magkaroon pa sila ng time maluto. So dito guys, ito, Boracay Island, a discipline zone. Okay? So ito yung mga bawal. Syempre, maraming pulis dito na rumuronda. May mga police, may local police, meron din mga international police. What? Charot. Ano ba tawag doon? Local police at saka parang city police. Ganon. Basta. Ayan, do not litter, no eating and drinking along the beach. Do not urinate or defecate on the beach. Syempre naman, kung gusto nyo may doon na lang kayo sa dulo, lakarin nyo doon. No carrying or clutching of glass bottles on the beach kasi guys, may mga nakakakita ng bubog dito sa beachfront, which is, diba, delikado kahit papano, lalo na sa mga bata. Pag may nakita kayo guys, if ever may nakita kayo, lapit kayo sa mga officer dito, mga police. Ituro nyo guys kasi para at least, diba, tulungan natin yung Boracay maging maganda. Hindi puro lang tayo complain, ang daming lumot. Anong gagawin natin? Charot lang. So do not smoke on the beach kasi meron dito mga smoking designated areas dito, lalo na sa D-Mall. Hindi ko lang alam dito banda. No pets allowed on the beach. May nakita lang ako aso tumatakbo So by the way, regarding the pets guys, pag may mga aso ditong gumagala-gala at nakita na lang walang tali or walang may-ari, hinuhuli nila, dinadala nila somewhere sa Katiklan pa ata, hinuhuli yon. Pero yon, kapag walang tumubos, sad to say, syempre kaysa naman makakagat sila, di ba? So regulating beach activities. So if ever gusto nyo maglaro-laro dito, kunyari may team building kayo, you need a permit or approval. Okay, hindi pwedeng bigla lang kayo magkakandak ng mga palaro, laro na marami kayo. Kailangan even yung mga yung mga nagba-volleyball, may mga nag-frisbee, yung mga ganun. No drones allowed for personal use. Syempre bawal. May nakita na ako guys na nagdo-drone na huli. Kasi syempre kita-kita ng mga pulis kung saan lumapag yung drones tapos tinikitan siya. So may fine lahat ng violation na magagawa ninyo guys. Sabi dito, no drones allowed for personal use. So if ever naman may mga, kunyari kung gusto nyo gawin tong spot for your parang pictorial, photo shoots with the drone, you need to ask for approval. Dapat may permit kayo. Ay, si Daddy, nagjo-jogging. Ano? Wow! Alright, diba? Alright, next class, makinig kayo. Tapos ito, regulating sandcastle making. Syempre bawal na bawal yon kasi meron silang parang mga group dito mismo na sandcastle maker na sila lang yung mismong may permit to make a castle para pagkakitaan. Yung, I think meron sa Station 1, Station 2, and Station 3. No vendors, peddlers, ambulant masseurs, and manicurists. Not sure about that, kung ano yung pinapakita dito kasi marami dito.
nagtitinda. Marami. Hindi ko lang alam yung about dyan ha. Tapos ito, no ID, no tour guiding. Para iwas ma-scam, you transact sa mga tour guides na legit. Paano nyo malalaman? Meron silang ID guys, mga permit. Tapos, basta yung mga tour guide dapat i-register kayo sa mga activity dock na located sa Station 1 and Station 3. If ever na may kinuha kayong activities, tapos kahit sabihin natin nagbayad na kayo, tapos biglang hindi kayo nag-register, it's up, yung may tinatawag na mga colorum. So, ibig sabihin wala silang permit, pero pwede silang mag-water activities. Yun nga lang, syempre, hindi nila kargado kapag may nangyari sa inyo kasi hindi kayo nakalista dito. Okay? So yun, if ever ayaw nyo naman kumuha ng mga water activities, decline the offer. Like sabihin nyo na lang last day nyo, ganun. O kaya tapos na po, ganun. Para wala na, end of conversation. Para hindi na kayo makulitan kasi may mga nagko-complain dyan ng mga turista na ang kulit-kulit na mga ganito, habol ng habol, mga ganyan. Huwag nyo rin kasi kausapin, sabihin nyo na tapos na or ayaw po namin. Ganun. Lahat ng gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kung nakukulitan kayo, then ignore them or just say no. Ito, no dry docking in entry of vehicle at the beach. Syempre hindi naman tayo gagawa niyan. So ito yung mga yon. Yung kunyari kahit may private yacht, tapos bigla kayo magda-dock dito nang walang permission, bawal yun. Kasi may mga dito, may mga designated docking station lang sila kasi nga marami nagliligo, baka may matamaan. Meron nangyari dun guys, hindi ko alam kung saan, sa Batangas yata. Ay hindi, sa ibang lugar na talagang may palaro, parang nagkakarera yung mga bangka. Hindi alam. Kasi nagyabang yung bangkero. Eh di syempre pabilisan. Tapos hindi niya alam guys, dahil since nagmamagaling, hindi niya alam may naliligo. Tapos tinamaan siya ng LSC, ng bangka. Like maliit na bangka lang to Nakalimutan ko yung sa lugar, pero may ganun. O di ba may naubos yung oras natin Ito, next is no fire dancing. Yung no fire dancing, bawal dito sa beachfront or sa shore. Kailangan nyo mag-fire dancing either galing sa talaga, sa mga hotel, sa mga beachfront hotel, sa mga restaurant. And normally ginagawa yan sa mismong tapat ng hotel nila or sa loob. Bawal dito. Tapos no flyering, streamer or poster at the beachfront. So bawal yung mga iboto nyo si Kemerut. Bawal yung mga ganon. Kahit mga anong poster or any flyers, bawal yung mga ganyan. Huwag nyo sirain yung Boracay. Kung tatakbo kayo dito sa Boracay, then you can post your pictures at saka doon sa main road. Do not extract white sand and pebbles. So parang ganun din yun. And bawal din mag-uwi ng buhangin pati yung mga corals or mga shells na nakikita nyo, bawal yan. Tapos next is regulating water sports operation. Ano ba yung mga water sports? Yung mga jet ski, yung mga ganyan. Dragon boat, bawal. Kailangan may permission. I'm not sure kung kailangan ng permission or talagang bawal. Okay? So siguro alam nyo guys, yung mom ko, I think nakwento ko na to. She is a former retired school teacher sa elementary. Parang sa the way na ko. Hindi niya alam to Syempre kasi naging independent ako guys from college hanggang sa magka-work na ako. Tapos kaya yung family ko, like mom, dad, and kuya ko, tapos family niya, nag-iisay sa Taytay Rizal. Tapos yung family ko, nag-stay kami sa Quezon City. Hindi niya alam na parang nakuha ko sa kanya yung, siguro yung pag nagdi-discuss ako, detailed, tapos isa-isa, may explanation. And siguro nakuha ko sa kanya yung ganung skills. So guys, class, basahin nyo to. Tapos bigyan nagdadadadada, mga bata. Bunganga ka dyan? Ganito. Shoot ako, hindi ka nakikinig. Ay mo Yun dapat. Para madisiplina agad. Pero guys, aminin nyo, tayong mga 80s, mga 90s, disiplinado tayo pagdating sa ganyan, lalo sa mga school. Kasi wala tayong kiber kahit pagalitan tayo ng teacher. Kumbaga nakikinig kasi tayo, takot tayo. Tsaka yung mga teacher before na namamahiya sa class, parang wala lang sa atin, di ba? Pero ngayon yung mga generation, aminin nyo, napaka-OA. Konting mapagalitan lang, maabot pa minsan sa tulpo. Alam nyo yan. Kayo naman, mga magulang, dubaan naman kayo sa ganung panahon, nakakaloka kayo. Hindi naman magiging pasaway yan sa school kung hindi nyo rin tinuturuan ng magandang asal sa bahay. Nako. Totoo yan Sa bahay pa rin nag-i-start kung paano maging masta or makisalamuha yung mga anak ninyo. Kung pagalitan nyo sa school dahil may ginawa siyang mali, hayaan nyo kasi nga, 'di ba, second home nila ang school. Tapos yung teacher nila, tinatawag natin namin na second parents, which is kasi sila yung nagdidisiplina ng mga tao. Kasi nga kayo, sa bahay lang naman kayo, yung anak nyo nasa school, hayaan yung disiplinahin in a proper way Like kunyari, ay nako, okay, sa akin nga okay lang kung biglang pasaway talaga yung bata. Di ba dati umaabot pa yung hinahampas ng ruler yung kamay, yung binabato ng eraser, binabato ng chalk. Na-experience ko yun kasi, ano nangyari, di ba? Yung parang yung outcome. Ngayon parang kala mo, tamaan lang ng or sawayin lang. Iyak-iyak, tapos nakakarating pa kung saan, nagva-viral pa. Nakakaloka.
nakakaloka kayo. Huwag kayo iiyak. Parenting 101. Wala na, busog na ako. Paano na to? Pero sarap din ng ganito like morning, tapos nakipagkwentuhan ka lang. Ganyan kasi ako guys, pag naging friends nyo ako, like makwento akong tao, babunga ako. Syempre pag nagkwento rin ako, nakikinig din naman ako. And sabi ko nga sa inyo, kapag may mga friends ako na kunyari broken hearted, ang galing-galing ko magbigay ng advice. Kasi not because na-experience ko siya, kundi marami kasi nag-open up din sa akin ng mga friends ko. Kahit actually hindi nga friends kahit sa mga Facebook, nag-open. Nakakatuwa lang kasi parang yung mga share na experience, na-absorb ko. Totally at least nagkakaroon ako ng idea, nagiging open mind ako. So yun, kaya kapag may mga nag-open up sa akin na ibang tao na related doon sa nagkwento sa akin before, nasi-share ko rin sa kanila. Sa mga love life, sa mga family problems, pero hanggang advice lang naman. At the end of the day, kayo pa rin naman ang magde-decide kung ano talagang gusto nyo gawin sa buhay. So, anong oras na ba? 7:20 na, balik na tayo. O nga, naka 30 minutes na tayo. Balik tayo kay Sharon. Let's go. Ito, pakita ko sa inyo yung basurahan dito. Ayun. Kuya, thank you. Ayan. Siyempre, ayan. So, meron yan dun din sa Station 2 tsaka Station 3. Tara, balik na tayo kay Sharon. May ulam na. Meron na ba? Yan pa lang po, sir. Ayan, sige, okay na yan. Sinangag? Or plain rice? Pwede sige, yan, sinangag. kita ng sinangag. Sarap ng hotdog Ano tong isa? Chicken. Chicken. Putlong. Tapos ito? Bola-bola. Bola-bola. Embutido. Embutido. Wala na. Embutido, longganisa. Tapos, chicken longganisa. Sige, bigyan mo ako tag-isa. Tikman ko. Tsaka itlog na rin. Garlic ito, rice. Garlic rice. Chef, garlic rice. Dua? Duha ka order. Ayan, tikman natin lahat. For sure, mura lang yan guys. Kaya titikman ko. Kung dami yung fruits Kanina mo ito binili? Ay, kinuha mo kanina? Kagabi? Fresh nga Ito dilaw na dilaw. Thank you. Ayan guys. Chicken dog. Ham. Itlog. Bola-bola. Hotdog. Tocino. Hindi. Longganisa. May garlic pa sila. So mga ganito yung mga silog-silog sa umaga. Pero mas gusto ko pork chop. Pork silog. Yun yung hotdog Parang ganito yung in-order natin nung nag-hotdog tayo dito somewhere in Station 1. Nung naglibot tayo. Nung sunset view. Ketchup lang katapat ito lahat. Tapos nagbebenta rin sila dito mga chicherya. Tapos may, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, mga kape, may mga ulam, may mga fruits, may mga chicherya. May tubig, may soft drinks. Tapos may ice cream pa ata dito. Ito yung kusina nila. Mabait si Sharon, si Nanay Sharon. Anong ulam? Kaya palagi nila sabi. Bango. Marami ko yung garlic rice. Ang bango. May na alamang. Oo nga. Oo. Pang mangga. Sarap. Thank you. Ano to ma? Chicken longganisa. Ito. Same. Embutido. Embutido. Thank you. Nag-watch kami sa vlog ni mo. Ay. Thank you. Man, 2 weeks pa ko pa i-upload to Thank you po. 2 weeks Ayan, may garlic. Tara, kain. Tapos alam niyo ba? Di ba sa mga probinsya or sa mga 80s, 90s, kinalakarin natin. Yung mga ganito. Thermos. Ay, may ganito pa kami sa bahay. Huwag kayo. May init, bago. Kasi naman guys, kapag magsisilog kayo, dapat talaga sinangag. Meron kasi diba parang nagbubibili ng mga silog, pero ang hinahain is plain rice. Sarap. Sarap ng fried rice. Bagong luto Longganisa. Nagano pala tayo, nagtaho. Parang nabusog ako. Mga ulo kasi yung inuna niya. Kaya ninabol ko yung laman. Thank you. Hindi ko rin sabaw. Ay, may cheese yan. Ay, hindi ko alam nakalimutan ko. Hindi lang, yan lang. Yung mahaba, wala. Yung haba daw wala, sabi ni sir. Nakalimutan ko kasi. Daming rice. Parang hindi ko maubos.
busog. 170. Kasama na to ha? 190. Thank you. Okay na yan. Thank you po. Okay na to. Kumaya ulit, paksiw mo bang? Ano pang ulam mo? Paksiw, tsaka tokat baboy. May dinuguan, may adobong manok, tapos kaldereta, buto-buto, lechon kawali. Kasi marami kami na rin din. Sunday. May mga gulay din. Sige, mamaya. Ayan, picture time. Mama Sharon. Thank you po. Di ba nakikimama na rin ako. So, ayun. Tapos yung breakfast nila actually is typical na mga, di ba, mga hotdog, mga silog, mga ganyan. Tapos pag hinintay nyo ng mga ganitong oras, siguro mga mag-8 na, nagluluto na rin sila ng pang-lunch. Lutong bahay. Saan pa kayo, di ba? May paksiw, may tokat baboy, may lechong kawali. Talaga yung, nung narinig ko yung lechong kawali, talagang ting! Kung may light bulb dito, ting! Gawanan. Wait lang, anong oras na? So 7:42 na guys, may pupuntahan lang ako. Pero hindi ko na iba-vlog. Ay sige, iba-vlog natin. Uwi lang ako sandali, tapos kunin ko lang yung aking kabay. Kumakanta pa rin. Kunin ko lang yung fan ko. Tapos tayo ay pupunta sa church. Kasi di ba nga Sunday ngayon, so meron ditong malapit na church. And chinek ko siya actually pag Sunday kasi yung English Mass ay 8 AM to 9 PM. Malapit lang naman siya dito. Malapit siya sa Willis Rock. Ay, may breakfast pala talaga dito. Ayan o, may mga nagbe-breakfast. So yung rooms ninyo guys, may options kayo mag-add ng breakfast. Hindi ko lang alam kung magkano. Hinihinga. So at least marami na kayong options na pwedeng kainan dito ng mga lutong bahay. Kung naghahanap kayo ng mga mura tsaka sulit. So dito na kayo. Na-try natin yung Jasper, na-try natin yung Carinderia, na-try natin yung kay Mama Sharon. Hinihinga lang. Kasi naman, 3rd floor. Napakita ko naman sa inyo yung room, di ba? Makiki-aircon lang tayo sa sarili nating kwarto. So anyway, mababait guys yung mga staff, nakita nyo naman. And marami kayong options. Marami pa yan actually. If ever may makita pa ako na pwede kong kainan, then i-add natin siya dito. Ha? Isang vlog to, regardless kung 1 hour ba siya, at least marami kayong mapupulot na aral. Aral. Picture yarn. Meanwhile, nag-freshen up lang tayo, nag-brush, nagpahinga konti kasi mainit, tapos uminom ng vitamins, and then larga na tayo. So guys, since Sunday today, mag-8 AM pa lang naman, may nakita ko ditong malapit na church. So yun yung pupuntahan natin. Kasi malapit lang siya sa Willis Rock. Ang pangalan niya is Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Church. So tawid lang tayo. Tayo ay magta-trike. And syempre, kanina ko ba siya nalaman kay Boracay Daily. Kaya tara, trike tayo. Dive colors lang. Sige pa, diretso. Diyan sa may kanto. Yun. Thank you. Ayan, dito tayo. Hawakan. Ang dami nagtitinda dito oh. Nakakatawa. May mga isda. Tapos may mga gulay dito. Guys, so ang daming dito. Ang daming nagbebenta ng mga gulay. Kung gusto nyo compare sa D-Mall. O diba, let's support the locals. And ito na siya. Ayan ang mga kakanin. Yes, sir. Yes. Karon lang po. Ayan. So, ito yung Sunday Masses nila guys. Just in case gusto nyo 6:30 kasi, Hiligay noon. 8 AM. Ayan, English. 9:30 Baptism. 11 AM English ulit. 4 PM Tagalog. 5:30 PM English. Kung ayaw nyo gumising maaga. Ayan, ito siya. Mukhang aircon naman sa loob. Tara, pasok tayo. Siyempre, let's guys. Tapos magsindi tayo ng kandila mamaya. 7:57 pa lang. Ayan, cute. And then, pwede kayong bumili ng kandila dito. Magsindi kayo dito. Mamaya natin gagawin. And syempre, hindi tayo magpasalamat sa mga blessings na nakukuha natin. And guys, regardless of your religion, para sa mga subscribers natin, mga friends natin, syempre more blessings, more success in life, tapos good health, lalo na sa mga kaibigan natin guys na may mga pinagdadaanan. Mamaya sabihin natin yan. Tapos syempre for my family, for my loved ones. Tara, hindi ko na papakita yung loob, like yung mismong mass. Upo lang tayo, tapos bigyan ko kayo ng picture. So mamaya tayo guys magkwentuhan ha. Tapusin ko lang tong mass. This will be an hour.
Alright guys, so we are done with the mass. And then, ito pala, kung gusto nyo, kung hindi kayo makakahabol, like pagpunta dito, meron din sila sa Facebook, nagla-live sila sa Facebook. Tara nito, para sila may tower. Ayan. Tapos pag may mga motor kayo, pwede kayo mag-park dito sa loob. Ayan. Hindi naman siya ganun ka-crowded unless may events like mga fiesta, mga ganyan, may kasal, may binyag, gano'n. So pwede kayong dumaan dito, lumabas. Pwede rin dito sa kabila. Same lang din naman yan. Going to the main road. So guys, ang ganda ng araw. Again, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. And tignan nyo yung pinaka paintings dito sa wall, ang Willis Rock, kasi mismong katapat lang siya ng Willis Rock sa kabilang side, sa may main road. Okay, so dito ulit tayo sa pinanggalingan natin. Ito ulit yung mga mass. Yan, since mas marami ang mga Catholic na nagta-travel, just in case lang gusto nyo mag-attend ng mass. Yan, daily masses at saka mga Sunday masses, may anticipated mass din. Alright, so dito tayo. Tapos na kayo pwedeng magsindi ng kandila kung gusto niyo mag-offer ng prayers, mga wishes, dito. Check ko lang kung magkano yung kandila. Ayun guys, itong brown, 5 piso isa. So tara magsindi tayo. So guys, isang unang kandila for blessings, for protection, for all of us, for my loved ones, for my family, and for my friends, and to all my subscribers. Tapos good health sa mga may pinagdadaanan dyan, mga kaibigan natin, mga family natin. And special mention ko na lang, my father, syempre, pagaling, pati may baby, may sakit ngayon. Tapos sa father ni Frida, praying for his fast recovery, and also sa tatay ni Bog, and syempre sa nanay ni Shane, kahit na iba yung religion nila Shane. Tapos the rest is para sa lahat na protection, guidance, para sa inyo to guys. Alright, so we are done here. Ayan, marami dito guys, nagbibenta ng mga yung mga kakanin, mga dessert, mga fruits, mga gulay. Tapos may mga sampagita, ayan, mga isda, ang cute. Tapos sasakay ulit tayo ng e-trike. Ang maganda dito guys, 15 pesos lang yung public trike nila. Not bad, diba? Yung mga lettuce dito, oh. Kung dito na kayo na kung dito kayo magstay ng matagal, kung agad kung allowed paluto sa inyo, pwede. So tara, tayo? Ay kakainan tayo. Ano naman na kasi, magla-lunch time na rin. Plus, mamaya kasi mag-check out tayo na maaga sa Jinjiang. Around 11 siguro. O sabihin natin mga 11:15. Tapos, pupunta tayo ng Jollibee D-Mall. Kasi, nandun yung pick-up, yung free shuttle ng Movenpick going to the resort mismo. Libre na yon. Kung mag-check-in kayo o kaya mag-all day pass kayo, pwede kayo sumakay doon. Okay? So, sige, kita tayo dun sa kakainan natin, which is malapit lang sa accommodation natin. Again, karinderya to. Ay, wait lang. Pero kasi dito yung Sunnyside Cafe. Sabi nila, masarap daw yung chorizo dyan at saka itlog. Pag-iisip tuloy ako. Sa main road, merong Sunnyside Cafe, which is meron din sa Station 3. So ito kasi Station 1. At mukhang maraming tao. Diyan nagpuntahan halos lahat ng mga turista na nagsimba. And actually na-try ko na yan last time na pumunta tayo dito. Though nakalimutan ko na yung lasa. Pero feeling ko so-so lang siya. Depende din sa meal na kinuha ninyo. Diba? Diba be? Ay mukhang waiting. Waiting ba? Mukhang waiting. Don't want to wait. May ganun-ganun mukhang may waiting guys. So hindi na muna tayo magaganyan. Sige, may pupunta pa akong pwedeng kainan na isa pa sa mga pwedeng maging options ninyo kung gusto yung mga karinderya type. Okay? Magkita lang tayo ng e-trike sa kabilang side. Kaya kasi siya Tapos may direct access na to sa beach. Ayan. Sarap nung araw. May cafe na 24 hours din. Ito yung Diamond Water guys. Ayan. May direct access na sa beach. Tabi lang kaya. Ayan. So dito lang tayo, diba? Banda. Tapos may nakita ko dito. Ay! Tapsilogan. Breakfast. Silog. May matchoy domi dito tayo. Oh. May mga sabaw ko yan.
So, order lang yung sir. Ito din yung pang breakfast natin. Hindi yan po with rice. With bachoy na. Apo, kasama ng bachoy. So, actually sir, ito pwede na sa lunch yun. Oo nga eh. Brunch naman na. Tapsilog, tosilog, longsilong sisig. Try ko nga, tuloy yan po with rice. Bachoy. With rice, sir. So, ang specialty nyo talaga bachoy. Yes, sir. Lapas bachoy, no? Sharing for good for 2 to 3 persons. Pwede na. Anong oras kayo nag-open? Na. Tapos pwedeng umorder, like kunyari tawag. Pwede sir, kung may kulang niya, pwede na mag-intay. Okay. So, ito actually guys yung nakikita ko. Yung sinasabi ko sa inyo na pag dumadaan ako palagi galing sa atin. Which is 1 minute lang from our accommodation. Actually, wala pang 1 minute. Tapos maganda yung tsura. Tignan nyo. Yung specialty nila is lapas bachoy. Kung gusto nyo na mainit, lalo na pag maulan, di ba sarap pumikot ng sabaw. Ang kitang design ng ano nila, wall. Then, ang daming pesto. Medyo ano nga lang siya, parang since main road to, alam niyo yun, hindi masyadong matao dito kasi nga hindi siya nadadaanan talaga masyado. Dahil ang beach, yung D-Mall, nandun pa sa banda. Sasadyain nyo talaga if ever malayo kayo dito Pero kapag dito kayo sa Astoria, sa may Jinjiang, ayan, pwede kayo dito. Aga ko nagising. Aga rin kasi ako nakatulog. Kahit nakatulog ako mga 10 PM. Tapos nagising ako mga 4 ata. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 hours lang. Nag-email na kasi siya. Buti na lang nag-email si Movenpick na parang wini-welcome ulit ako. Tapos sabi ko, sige, I'll be taking your free shuttle ng 10:40 AM. Buti na lang, nag-email sila kasi nag-response sila dun sa email ko rin na sabi, ang changes daw sa shuttle which is 11:15. So at least hindi tayo naghintay, di ba? Buti na lang. So currently it's 9:25 AM pa lang. Ang gagawin natin after this, mag-ano na tayo, magpe-prepare tayo. And then, doon makakaidlip pa ako ng mga 30 minutes. Ano na ako, power nap. And then, mag-i-try tayo going to sa Jollibee, D-Mall. 11:15, tapos, syempre, we're gonna have a separate vlog ng Movenpick. Yun. Maghahanap ako na mapag-chichismisan natin na galing sa mga nag-share na experiences nila dito sa Boracay. Pwede kayo guys sumali sa mga Boracay groups kung gusto nyo maghanap ng kung gusto nyo ma-check kung ano ba yung mga common do's and don'ts dito sa Boracay. Tapos yung weather, pwede rin. And then you can also follow Fat Louie sa TikTok plus Boracay Daily sa mga daily updates dito sa Boracay, especially the weather. And then, if you want to book any tours, water activities dito sa Boracay, pati kasama ng mainland activities, you can contact Kuya Daryl. Lalagay ko dito yung kanyang Facebook. And then, if you want to book any tours, hotels, SIM cards, mga ganyan, and also mga travel insurance, not only here in the Philippines but also sa ibang bansa, then you can book through Klook and you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 5 times use per account. Just in case naman ginagamit nyo na palagi yung ating promo code tapos na nagamit nyo na yung 5 times yung code natin, then you can actually create another account para ma-replenish lang yung code na pwede yung gamitin ulit for 5 times, di ba? Okay naman yun, legit naman, as long as yung details nyo, pipilapan nyo pa rin yung Klook account nyo ng mga details, syempre. Ayan, so far kasali ako sa Boracay DIY Tours group sa Facebook plus Boracay Everyday Updates. Check natin. Ay, meron pala dito guys na isa sa mga scam is yung may mga maglalapit sa inyo, mag-o-offer sa inyo ng mga water activities, lalo na yung mga naghihintay sa labas ng mga hotels or mga resorts ninyo. Okay lang na makipag-transact, pero doon na lang sa mga legit kasi hindi natin alam. Kahit ako mismo, pag may lumalapit, hindi ko sure kung legit or hindi. Since meron naman akong tour guide na na-experience at saka na-try, then pwede nyo kontakin si Kuya Daryl. Tapos, ang nangyari noon, share ko lang, merong mga babae, may kumausap sa kanila, talagang namimili ng water activities hanggang sa parang ang nangyari, ayaw nila, diba? So pinipilit sila, kinukulit sila at sinusundan pa sila saan sila pupunta. So parang gustong corner para lang, you know, mag-agree dun sa pinag-usapan nila or sa mga water activities na ino-offer. Hanggang sa buti na lang may mga police na rumoronda. Ayun,
nakapagsumbong agad yung mga babae. Anong nangyari? Dumating pa sa barangay. Ayan tuloy. And they found that na kolorum na. Ibig sabihin mga hindi legit. So yun, iwas na lang. Ayan, gwapo naman ni Rhino. Ito matakbo. Sangguniang panlalawigan. SP, Rhino, Tumbok. Gwapo. Boto nyo. Hindi, wow. Charot lang. Charot lang, di ko kalala yun. May tsura. Oh. Pork chop. Ano nga ulit to? Ay, ito pala. Liempo with rice, bok choy. With bok choy. Ay, ate, okay na yan. Okay. Thank you. Open sila 24 hours. 185 lang guys. So. Pwede makadagdag ng sabaw sila. Sabaw ng bok choy. Sige. Thank you. Later na lang. Matagal na ba to? 3 years na po dito sir. 3 years na po dito sir, pero sa Iloilo. Oh, Iloilo. Nag-isa po ba kayo sir? Ma'am ko Iloilo. Sa Dingle. Oh. Lumarag po sa Ilaan. Okay, ito kasi parang wala ko masyadong nakitang nagbabatchoy dyan sa sa D-Mall. Tinatao naman din kayo? Marami din namang pumupunta dito. Opo, may araw naman po malaki. Usually, ang nagbabatchoy po yung mga gamit po. Okay. Papababa. Meron din po kami sir sa Station X. Saan? Station X. X, okay. Sa may U Hotel? Opo, Banda? Bago maglakarami lang. Okay. Main road lang din? Di ba po papasok yun? Papasok ko. Papunta ko ng beach. Okay. Isa lang may-ari? Ako yung sir. Sarap. Sarap siya. Pang ano nga, pag may mga hangover. Ako, wala nag-iinom yun. Ang kailangan mo kasi sa sabaw, mainit. Nainit oh. Anli soup pa. Anli sabaw. Muna tayo. Pusin muna natin. Oh. Explain ko lang pala kung bakit tayo kumakain. Branch na natin to kasi kapag pumunta tayo sa Movenpick, ang meron na sa Movenpick is happy, parang chocolate hour. That's I think 3 p.m. to 4 p.m. So more on desserts, more on chocolates. And then wala tayo dinner. Wala silang executive lounge o yung premier lounge na pwede tayong kumain ng breakfast, afternoon tea and dinner. So meron lang silang breakfast buffet. And ang maganda doon, yung shuttle nila, pabalik-balik naman sa D-Mall. So mamaya pupunta ulit tayo dito hapon para tuyurin ko yung Station 1 kasi hindi pa natin nagagawa yun. Yung Station 1 na beachfront, mga updated hotels and resorts. And then balik tayo para sa sunset view naman sa Movenpick kasi bukas baka maging cloudy na. Hindi natin maabutan. Tsaka uwi na rin tayo. Pork chop. Diba sabi ko sa inyo, naghanap ako ng mga pork silog, pork chop, favorite ko pork chop. Tapos may toyo mansika, chili mansika. Bali ano siya, parang ang sabi sa kanya, liempo, parang gano'n, fried, pero para siyang pork chop sa akin. Masarap, ang dami pa. Boss, dahil bilang ila. Mas slow din ako sir. Wala mo eh. May Gcash kayo. Gcash na lang. Thank you. Unang customer kasi ata tayo, kaya wala pa silang barya. So, Gcash na lang. Ano siya guys? Mons La Paz Batchoy. Tapsilugan pa. Diba? Ayan. Tapos ito yung may tsura. Wait lang. Ayan o. Si Kuya. Ano kayang tinatakbuhan yan? Sige Kuya. Thank you. Ayan o. Rilo. Boto nyo nga to guys. Charot lang. Ayan. So yun. And then ito. May ATM dito. Tapos meron dito convenience store guys. Mini grocery. Ayan. And may spa. May Pet Central Boracay. Pet Central Boracay sa taas siguro. Laundry shop kasi sa baba. At ito yung nakikita ko may Sangyup Korean. Ayan, may we serve homemade kimchi. And nandito na tayo sa ating accommodation. Ayan na siya.
Jinjang. Yung ito. Kasi tumigil ako kasi may sabi ni Louie, masarap daw tong Boracay, yung Fusion Restaurant dito sa looban. Katabi lang ng accommodation natin. Ayan. Pero Fusion yun yung nakikita ko may rooftop. Ayan, tingnan nyo. Kasi mamaya papakita ko yun sa inyo May nakita ko mga banderitas kasi. Dito pag umakit ako ng hagdanan, umalis ka na sa aking harapan. So yun. By the way guys, in fairness naman, masarap dun sa Mons La Paz, Bat Choy. Masarap siya in fairness. Alam niyo kasi yung restaurant nila, medyo nga sabi ko sa inyo, di ba? Kailangan sadyain, lalo na kung taga Timol kayo. Pero sabi ni ate, meron daw silang branch sa may Station X, papasok sa medyo kalagitan bago mag-beach. Ayan. So at least kung gusto nyong matry, masarap in fairness. Yung sabaw, lalo yung sabaw. Ayun lang guys, so I hope na-enjoy nyo. And actually kasi, itong mga gusto kong kinikater at saka mga showcase na mga kainan na mumurahin dito. Kasi marami nagtatanong sa akin kung saan mumura. Kasi nga naman, di ba last time na nandito tayo, puro tayo buffet, puro mga ganyan. Pero in fairness naman yung buffet natin sa Eat by the Beach, nasa 399 lang. Worth it naman, di ba? So kumbaga ito, mas mura. 260 lang yung ating meal kasi nagpamahal yung pineapple drinks, yung 4 season na 75 pesos. Pero kung tutusin, 185 lang siya guys. Not bad. Sobrang busog ako. Kasi nga sabi ko mamaya hindi tayo makakapag-lunch. More on merienda na lang, tapos dinner. Alright, so I guess that's it guys. And sabi ko nga, yung mga ganito kasing restaurant na hindi masyadong napapansin, puntahan nyo kasi masarap naman. Kailangan lang talaga nilang ma-expose. Parang gano'n ma-expose, malaman ng mga tao na masarap talaga. Okay? So again, hindi ako bayad dito sa mga pinagagawa ko. Like yung pagkakakain natin sa mga iba't ibang restaurant. Ha? So hindi. Kumbaga parang on my own experience yun, yung mga reviews natin. Kasi nga gusto ko rin syempre makatulong sa mga lokal na nandito. So let's support them kasi nga yung mga karinderya, lutong bahay, naghahanap kayo, puntahan nyo yung mga yan. Hawakan mo ang aking kamay sa aking paglalakbay at ngayon nakita ko. Char. Kung pwede nga lang sa diba, kumanta nang walang copyright. Kaso nakaka-copyright tayo na YouTube eh. Bale, pakita ko sa inyo sabi kong rooftop bar doon sa tabi natin, tapos baba ulit tayo, doon tayo mag-outro. Kasi nakikita ko siya. Ayan o. Nakikita nyo ba? Ayan o. Diba? May mga banderitas. So, ibig sabihin, pag dyan ka nag-stay, malamang, parang tabihan ng Astoria eh. So, parang feeling ko, overlooking siya. Fusion Restaurant. Alright, so baba na tayo ulit. Okay, so again, that's really it guys. Thank you so much sa pagsama sa akin sa ating mga kainan journey dito sa Boracay. Siyempre, pag meron pa tayong nakita na pwede nating kainan, then pwede nating i-try. Para naman, di ba, sayang din, baka naghahanap kayo ng mga sabaw, naghahanap kayo ng mga lutong ulam, kahit ano pa yan. Alright, so siyempre, don't forget to like this video and share sa mga alam niyo pupunta ng Boracay. And of course, subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs po natin. Not only here in Boracay, para sa ibang lugar pa. And enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment, kain lang kayo ng kain. And I hope na enjoy nyo. And kung makita ko kayo guys, like kunyari kung mamit ko kayo somewhere, kain tayo, okay? Lilibre ko kayo. Makipag-meet lang kayo sa akin. I mean, pag nakita nyo lang ako, huwag nyo kung puntahan kung saan talaga ako. Let our destiny happen. Kung makikita tayo. Kung ma-meet ko man kayo guys, don't forget to say hi. Don't be shy to say hi, okay? I'm approachable, I'm friendly. Basta pag makita ko kayo, lalo na kung kumakain tayo. Sama ko kayo, kain tayo. Lilibre ko kayo. Alright? So that's it. Enjoy life again, and you will never get to this age again. So please do whatever makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow.